Suportado ng ilang senador ang panawagan na gawing bukas sa publiko ang proseso ng Bicameral Conference Committee para sa pambansang budget. Si Daniel Manalastas sa detalye. June 30 ang pagsisimula ng pag-upo sa tungkulin ng mga senador sa 20th Congress. At ilan sa usapin na tumambad ay kung gagawing bukas sa publiko ang Bicameral Conference Committee ng pambansang budget. Si Senador Panfilo Lacson dati pa raw pinaglalaban na gawing bukas sa publiko ang BICAM sa budget. At isa raw ito sa prioridad na panukalang batas na kanyang isusulong. Maging si Senator Tito Soto, pabor din na gawing bukas sa publiko ang BICAM ng budget. So in this case, dahil sa hindi magandang mga nabalitaan namin, that we have yet to prove na nangyari in the 2025 budget, we will make sure and we will suggest that the Bicameral Conference Committee be open to the public for scrutiny at talagang full transparency. Hiling naman ni Senator Amy Marcos sa 20th Congress, busisiing maigi ang 2026 budget at mas maging transparent sa preparasyon nito. Si Senadora Risa Hontiveros naman, mas positibo sa mungkahing yan dahil mismong si House Speaker Martin Romualdez pa ang nagbigay suporta rito. One of the best suggestions I've heard in a long time from another government official. A little bit more optimistic now na mismong yung pinakamataas na opisyal ng House ay nanawagan din ng ganyan. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., lagi silang bukas sa mga panawagang gawing mas transparent ng BICAM. Bukasaan niya ang Senado sa mga panukalang mas mapapaigi ang public access at kaalaman sa national budget. Sa panig ng Kamara, suportado rin ng mga kongresista ang panawagan para sa pagkakaroon ng open BICAM process. Definitely, Speaker Martin Romualdez welcomes yung open BICAM. Kahit naman mga previous congresses, naging layunin na rin ng House of Representatives, especially under the leadership of Speaker Martin Romualdez, yung mga taon na binabalangkas yung budget na maging transparent. Kaya nga open sa lahat ng pagpapanood ng mga committee hearings. Lalong-lalo na ngayon, we are looking forward na magkaroon ng enough na suporta para mabuksan ang BICAM. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.